Representative. Unahin natin itong pinsan, itong si Claire Castro na si Franz Castro. Okay? Bratinela to the max, no? Defeated. Talo. Oh. Mahina yata ang tenga ni Vice President eh. And I do not care even if she is the Vice President. Oh. Defeated. Talo. Rodrigo, ikaw ay kakainin ko sa debate. Defeated. Talo. Defeated. Sino ba? Defeated. Oh. Grabe Wait naman to be yan. acknowledged before you speak. Yes, ma'am. Oh. Defeated. Talo. Ang bigat nito, 35 million, 11 days. Mr. Talo Chair, yes or naman. no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Naku. Yan o ang mga kandidato na dahil sa pag-epal nila dyan sa House of Representative, hindi bale kung party list yan, congressman, talo ho silang lahat. Ha? Talaga hong natikman ho nila ang bangis ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di sana tumakbo. Naku, itong si Babs. Itong si Babs. Hoy, Babs! Naku, wala nang manginginain doon sa pantry ng House of Representative. Ay, sa bagay, nandiyan pa naman pala yung si Asidre. Nandiyan pa si Asidre, kaya kumpleto pa yung Wala, malalamangan ka na ni Asidre yan. Mga ngayayat ka na yan, madam. O, tuloy natin. Grabe, ang dami hong natalo, di ba? Mga aso lahat to yan, itang Balislos. Maging pagka-mayor, itong si Trillanes, aso yan ni Tamba. Lahat po yung mga na nakikita nyo dyan, aso ni Tamba. Kulang pa nga yan eh. Oh, laka ng bunga nga nito siya. Ay sisis imong kagaral? Tuwa sa dahig! Oh. Defeated. Oh, yan, linamon ho siya ng buhay nito si Pam. Ha? Teka, kung marami pang kulang dyan, wala pa dyan si Paduano, ha? Marami pang kulang dyan. Yung iba pang pumirma ng impeachment ni VP Sara sa parte ng Visayas at Mindanao, hindi pa ho napasali dyan. Challenge the Eagles just to become a warning to the next. Yan. Ano ho yan? Sana sa mga susunod na panahon, yung mga uupong mga senador at congressman, kilalanin nyo kung sino ang kinakalaban nyo, ika nga. Huwag kayong masyadong baka akala nila okay lang pala na banatan yung mga Duterte na yan, banatan si Vice President Sara Duterte. Hindi ho. Minamarkahan ho namin yung mga kandidato na yan. Ngayon sa pagkakapanalo niya yang si Ortega, yang mga kandidato, talagang yan, kumbaga, trinabaho yan sa Comelec. Ano ba sinasabi ko dito? Matagal pa election. Nasabi ko, wala ho tayong tiwala sa election na yan. Wala ho tayong tiwala dyan sa automated. Kabalbalan ho yung automated election na yan. Anak ng toka, katagal-tagal nga ng kung bilangan nga yan, medyo patapos na eh. O ito, automated na nga, merong point something % pang hindi nakakapasok na election returns na nakikita natin sa website, di ba? Meron pa ho talaga hindi pumapasok, pero kung yan, ang tawag dito, merong TARA system, merong manual voting sa mga presinto. Kahit pa paano, talagang mapagkakatiwalaan kung ano man yung magiging resulta na yan. Kasi hindi ko pwedeng magkaroon ng dayaan. Merong mga watcher, kada partido, kada kandidato, natitingin doon sa mga nagbabasa ng boto. Hindi ko kagaya dito. Tayo kasi naranasan pa natin yun. Kaso ba di pa tayo bumuboto nun? Bata pa tayo nun eh. Nung eleksyon, pagka nagkakaroon ng eleksyon, pupunta ka dyan sa mga elementary school. Ano yan, kumbaga magulo, maingay, talagang ang daming tao, lahat binabantayan nila, inaabangan nila kung sino yung mga mananalo, di ba? Yun yung maganda ron. Kasi pati yung mga ordinaryong meron, makikita nila kung merong nangyayaring hokus-pokus. Pero dito si George Garcia lang at yung mga aliporis niya, ang nakakakita kung anong nangyayari sa loob ng mga makina na yan. At ito mensahe nitong si Congressman PH, Senator na yan. Ano ka ba? Ito si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pagkakapanalo ng pagka-senador. Ito mga kababayan. Kapag ang karapatan ng mamamayang Pilipino ay niyuyurakan na, kapag ito'y hindi na ginagalang, kapag ang karapatan na yan ay binabaliwala, yan ang laban na hindi ko isusuko kahit kailan. Yan ang ilalaban ko kahit sino pang makalaban.
kahit ilan pa sila, kahit hanggang saan kami mapunta, sapagkat ang kapakanan at karapatan ng mamamayang Pilipino ay hindi dapat makompromiso ng kahit kailan. Yan ay hindi dapat pinaglalaruan. Yan lamang ang mahalaga sa isang Pilipino, yung ipagtanggol ang kanyang karapatan sa ilalim ng araw. Yan ang aking ilalaban at hindi isusuko kahit kailan. Mangyari na ang mangyari. Yan ho ang prinsipyo ng isang Rodante Marcoleta. At yan din yung prinsipyo ng mga kandidato nating dinaya. Ha? Dinaya ho yan. Manuwala ho kayo si Pastor Kibuloy. Ha? Si Pastor Kibuloy, isipin nyo naman ha. Ano ho yan? Kumbaga, binitbit yan ng hindi lang ho yung mga taga-Davao, mga KOJC, mga OFW. Si Atty. Vic Rodriguez, yung pagsalubong na ibinigay dito kay Kong Dante, ha? Doon sa ating mga kandidato dyan sa PDP, kahalintulad ho niya nung nagpunta sila dyan sa Japan, dyan sa Hong Kong. Ganon ho sila tinanggap ng ating mga kababayan ng OFW. Kaya nagtataka tayo bakit biglang, anak ng toko, bakit napasama sa mga OFW yan si Bam Aquino? Galit na galit sa mga piglawan at dilawan yung mga kababayan natin na yan. Ha? Kaya ano ho yan, tawag dito, malaki ho talaga ang malaki-laki ang nangyaring dayaan. Kumbaga yung dayaan na hindi magiging, kumbaga katanggap-tanggap na dayaan. Higa nga, yung pinapasok na namin si Marcoleta, alangan na magre-reklamo pa kayo dyan. Kasi pagka hindi nila pinapasok itong si Senator Marcoleta, malaking problema. Kaya pinili na lang nila yung tipong pagka yan mga yan natalo. Pero panalo yan, naniniwala ho tayo mga kababayan. Marami sa mga kandidato ng PDP ang nanalo. Kaso ang problema, dinaya nga. No, yang si Atty. Vic, si Atty. Jimmy Bondok, malawakan ho ang nangyaring dayaan. Malawakan ho, maniwala ho kayo sa akin mga kababayan. Ngayon kung sinasabi ng COMELEC na walang dayaan, magkaroon tayo ng magkaroon ng pagbubukas sa lahat ng partido, sa lahat ng kandidato na masiyasat yung mga election returns. Masiyasat yung mga makina na yan kasi di natin malaman ho kung ano yung pagka pinasok mo yan, kahit anong source code, walang kwenta yung hash. Source code, walang kwenta yung version. Huwag ho kayong maniwala. Kabalbalan ho yung mga makina na yan. Huwag ho kayong maniwala sa mga nagsasabing secure yung ating mga boto dyan sa mga makina na yan. Paano nakapasok si Leila de Lima? Sinong nakakakilala dyan sa ML party list na yan? Paano nag-number 1 ang akbayan na yan? Pinapasok yan si Leila de Lima at yung akbayan na yan para sumama sa prosecution panel nitong si VP Sara. Dahil puro sabaw, puro mga bano, yung mga nasa prosecution team ngayon ng impeachment laban dito kay VP. Sino? Si Luis Tro. Sino pa? Si Acop. Naku, mga walang kwenta ho yan. Nakita nyo na ho ang kalibre ng mga congressman na yan noong ginisa nila si VP dyan sa House of Representatives. Sa kahaba-haba ng panahon, sa dami ng ilinatag nila doon, ano hong napatunayan nila? Wala pa rin silang mapatunayan hanggang sa ngayong panahon na to. Yung panahon na ginasta nitong si VP Sara, yung confidential fund na yan, pero kailangan niya hong gawin yun. Una sa lahat, Department of Education Secretary ho siya. Kailangan niyang protektahan yung kaligtasan ng ating mga kabataan. At hindi pa po pinag-uusapan dito, vice chair ho siya ng NTF-ELCAC noong pagpasok nila sa administrasyon. Ay ang kalaban ho ni VP Sara, mga makakaliwa. Gusto ho siyang gurgurin ng napakaraming mga individual. Yun ho ang ating sigurado, lalo na ngayong mga panahon na to. Kaya kung anuman yung ginawa ni VP Sara dyan sa confidential fund, naniniwala ho tayo dito sa isang kasabihan na walang magnanakaw na Duterte. Kaya hindi nanakawin yan itong si Vice President Sara Duterte. At sa bagay, kahit anong paninira pa naman ang ginagawa nila dito kay VP, wala naman nung naniniwala dito sa mga ano na to, dito sa mga aso nitong si Tambaluslos. Dito sa bahagi ng video natin na to, itong si Auntie Claire, alam ko marami sa inyo dyan ang nakakamiss sa kanyang mga punto de vista. Ito mga kababayan, panoorin natin. Yun, PTV4. Si Balbuena ho ito, Good morning, Balbuena. Yusek. Ma'am, still in line with the food security, doon po sa 20 pesos rice. Do we have a timeline as to when we can make the benteng bigas meron na available for all? And then may we also know the criteria in choosing the priority areas kung saan po natin dadalhin?
yung 20 pesos rice? Sa ngayon po, ang sa Kadiwa Centers, vulnerable sectors po ang makikinabang pansamantala hanggang December 2025. Sa LGUs po, kung ano man po ang kanilang magiging guidelines, maaari po ito maging rice for all. Depende na po yan kung ano po ang magiging panuntunan ng LGU na siyang makikipag-cooperate po sa programang ito. Pero ang plano po sa susunod na taon po ay magkaroon po ng budget para maibigay po ang 20 pesos na bigas. Budget yung sinasabi ko dito ni Auntie Claire, budget. Kailangan ng budget. Kailangan ng pambili, kailangan ng subsidiya. Pambili nung ano tawag dito pambili ng bigas. Kailangan daw ng budget. Kada kilo sa lahat. Yan po ang plano, depende po sa budget. Pero ipagdasal po natin na makaya po ito ng ating Pangulo at ng administrasyon para po ito sa taong bayan. Follow-up lang po. Kamusta naman po kaya yung cooperation ng mga LGUs na involved sa rice, doon po sa BBM Rice, since magkakaroon din po yata tayo ng transition ng leadership doon sa ilang LGUs since natapos po yung elections? Of course, magdadasal po natin na makipag-cooperate ang mas nakakaraming local government units sa abot ng kanilang makakaya. Pero pansamantala ay aalamin natin dahil nga may mga bagong pinuno na nahalal at titignan po natin kung hanggang saan sila pwedeng makipag-cooperate sa programang ito ng ating Pangulo. Nako, nagkukumahog na ho ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Lahat na lang ho talaga kailangan ho talaga nilang gawin yung mga dapat nilang gawin. Kasi talunan na nga sila sa eleksyon, lumalaga pa ang approval at trust rating nila. Ngayon, yung gawa-gawa nilang 20 pesos na bigas na kung saan binibili ng Estado at binibenta ng mas mura, binibenta ng palugi sa ating mga kababayan para ma-justify lang o para masabi lang na natupad na yung mga pinangako ng nitong si Adictus Benedictus. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant. Itong ali na to na nabana lang dyan sa PGO yan eh. Ano ho yan? Yung mga itatanong yan, narrative ng Malacanang. Dito tayo kay Spoke Sari. Against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Teka lang, bakit ikaw naghahanap ng mga dokumento na yon? Pinangako pala dyan sa House of Representatives, ba't ikaw naghahanap kay Spoke Sari? Ano bang kinalaman ng executive dyan sa dyan sa legislative? Dapat ang sagot mo lang dyan, Aling Claire. Ba't pa naman pala kita tuturuan? Trabaho mo yan, di ba? Hindi naman para nandito ako para turuan. Kala mo naman trabaho mo, pero yung mga ganyang klaseng tanong, halatang kargado. Halatang meron kayong gustong pagtakpan na issue. Wala na eh. Nandun na si Tatay Digong eh. Si BP Sara, mahal na mahal pa rin ng sambayan ng Pilipino. Kanino natin ibibigay yung issue ngayong araw na to? Kay Harry Roque tayo. Ibigay naman natin ngayon kay Harry Roque. Labasan nyo ng warrant of arrest. Para kahit paano ma-divert natin ang usapan sa social media mula sa pagiging talunan ng mga administration senador papunta kay Harry Roque. Ako, Spoke Sari, ikaw na susunod din. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa... Teka, huwag masyadong i-emphasize sa hindi pagsagot nitong si Spoke Sari dahil nasa daig Netherlands siya. Ayaw at sa gusto niya, lalabasan mo talaga siya ng valid warrant of arrest dahil yun ang proseso. Inaasahan na rin ni Harry Roque yung yung warrant of arrest na yan. Pero pagka sinabi niyo hindi political persecution yung ginagawa niyo na yan, mga kayo, mga bangag talaga kayo. Baka ikaw nakikipag-jamming ka na rin sa kanila, ha?
Aling Claire, ako, markado ko yung pagmumukha mo na yan. Pagka naging dry kamukha nitong si Butot, ibig sabihin, nakikipag-jamming ka na rin sa kanila. Kaso ng qualified human trafficking. Baka naman yung mga ano dyan, yung mga kung ano-ano yung jamming, ibig sabihin natin ng jamming, nakikipagkantahan, nakikipagpuyatan. Sinasabi natin dito, wag kayong makipagkantahan, wag kayong makipagpuyatan, wag kayong makipag-jamming sa mga bangag sa Malacanang, ha? Ikaw, Claire Castro, ayusin mo. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ma'am, ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po ang sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ. Maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Atty. Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga, nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at maipapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Ang tatanga nitong mga to, no? Si Tatay Digong pinadala sa The Hague, Netherlands, ha? Dahil dun siya lilitisin. Ngayon naman, itong si Spoksari, nasa Netherlands, ICC na rin kaya natin, di ba? Wag nang na maraming cheche-bureche, rektang ICC na, yung si Spoksari Roque. Ngayon, nasa Netherlands, gusto pa uwiin sa Pilipinas para panagutin yung mga di umanong kaso niya. Ganun katitindi ang mga Celtic ng mga nasa Malacanang. Si Tatay Digong pinadala sa Netherlands. Ngayon, nasa Netherlands, gusto pa uwiin sa Pilipinas. Anak ng toko. Siguro doon nyo lang, pagka pinauwi nyo yung si Spoksari Roque, sama nyo si Tatay Digong, ha? Mga walang nga kayo. Ganun no kawawalang kwenta itong mga leader natin ngayon. Yan si Marcos Jr. Ganun no sila kawawalang kwenta. Ano sila, palong-palo sila kay Tatay Digong. Tipong dali nyo na sa ano yan. Dali nyo na sa Netherlands. Ayan, litisin doon. Si Harry Roque, pauwiin niyo siya dito. Pauwiin, tayo yung lilitis sa kanya. Diba? Pero si Tatay Digong, wala, hindi ko siya nabigyan ng ganong klaseng oportunidad kagaya ng ginagawa. Well, tayo dito, pagka sinabi nila, kailangan pauwiin yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka palakpakan ko pa yan si Claire Castro, kaso gusto nilang pauwiin na nasa Netherlands, si Harry Roque. Nakanta ko, di yun ang ino-order namin. Order namin, Tatay Digong. Siya yung gusto naming makita ang lumapag sa airport dito sa Pilipinas. Yung si Harry Roque, hindi naman okay lang siya dyan. Ang sinasabi natin dito, ang gusto nating makauwi, si Tatay Digong, hindi si Harry Roque. Iba yung order namin si Tatay Dig, siya hindi si Harry. Follow-up question, Maris Umali, GMA. So, ma'am, ibig sabihin, even, kasi yun po yung ini-insist niya when we were at The Hague before, ang sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arrestuhin. Kumbaga, he is untouchable as a political asylum seeker. So, ano ang magiging basehan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum.
So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta. Kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Dapat pala yung si Joe Masison, lahat ng mga makakaliwa na nasa Netherlands na mayroong valid warrant of arrest sa Pilipinas, ipauwi natin lahat. Yung mga nagtatago, kagaya niyang si Arnie Tevez, may valid warrant of arrest. Di ba? May valid warrant of arrest sa Pilipinas. Bakit di natin pauwiin? O ayaw niyong SSC yung issue nitong si Tevez kasi hindi na mabenta. Kailangan nyo yung tipong malapit kay Tatay Digong. Dapat kasi ngayong mga panahon na to, mga bibirahin ng administrasyon, yung talagang kilalang kaalyado nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sila yung mga hinahabol, mga vlogger, mga nakatrabaho ni Tatay Dig. Sila yung hinahabol ngayong mga panahon na to. Kaya yung si Fox, wala tayong magagawa. Attorney Harry Roque, sa inyo ho, ika nga, yung tabak nasa inyong uluhan ngayong mga panahon na to. Sa inyo pinapabagsak yung tabak, ika nga. Diba? Kayo yung ginagawang sangkalan, ika nga, di ba? Kayo yung magiging sangkalan ngayon kasi wala nang issue. Si VP Sara, yung approval at trust rating to the moon. Yung senatorial candidate ni Tatay Digong na ayaw nilang manalo, panalo sila. Ano bang gagawin nating diversionary tactics? Kay Harry Roque tayo. Ganyan ho talaga yan. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Morning, Yusek. Ma'am, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito. Kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asikusuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement. Asikasuhin daw nila yung trabaho, aasikasuhin naman ni Bangag yung kakapulburo. Ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado, nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Yeah. Thank you po. On another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator de la Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato yan ang sinasabi natin. sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para... Meron kang kalalagyan, madam. Meron kang kalalagyan. Ito yung sinisigurado ko sa'yo. Meron kang kalalagyan pagkatapos ng administrasyon ng amo mong pinaglilingkuran mo. Sigurado, 100%. Meron kang kalalagyan. Anak ng toko, ayusin nyo ho. Senator Bato, inaano ka nito, inaano ka na naman, bato-bato sa langit daw, Ay, baka malisyoso tong si Claire Castro. Sinasabi natin, meron siyang kalalagyan, lalo siyang mapapahiya sa sambayan ng Pilipino pagka pinagpatuloy niya yung mga ganyang klaseng kabalbalan niya. Magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging
Teka lang. Ibig sabihin, kasama tayo dun sa mga obstructionist, tinuturing tayong obstructionist. Hindi tayo kasama doon kasi hindi naman tayo umahadlang. Kumbaga tayo pinag-uusapan lang natin kung ano ang ika nga nangyayari, yung totoong nangyayari sa dito sa kunyari dyan sa 20 pesos na bigas niya. Hindi naman tayo obstructionist. Sinasabi lang natin, kaso pagka ganun ng nila, yung kanilang estratehiya ika nga, o yung kanilang mentality na pagka ikaw pinuna mo, inaharangan mo na, malabo talaga magkaroon tayo ng matinong pag-uusap, lalo na pagkakausap natin itong si Claire Castro, di ba? Hindi ho natin inaharangan. Ang atin dito, sinasabi ho natin na puro kapalpakan, kabalbalan yung mga ginagawang programa ng administrasyon ni Marcos Jr. Pero kung gusto nilang pagpatuloy ito, hanggat wala naman ho tayong magagawa dyan, sila na gusto nilang gamitin yung pera ng ating mga sambayan ng Pilipino para pambili ng mahal na bigas at ibenta ng mura para mapakita na isa katuparang yung 20 pesos ng bigas. Nasa kanila yun. Di ba? Nasa kanila ho yun. Wala ho tayong magagawa dyan. Kung gusto nilang ilipat yung pera ng PhilHealth papunta sa kamay ng administrasyon, magagawa natin kung hindi mag-ingay lang. Pero hindi ho natin kinokontra. Sinasabi natin dito, kini-question lang natin. Di ba tinatanong natin sa administrasyon, admin, bakit nyo ginagawa ito? Di ba para ito sa kalusugan ng mga nasambay ng Pilipino? Bakit nyo pinagpapagawa ng daan? Sabi ni Claire Castro, kasi paano dadaan ang ambulansya kung walang daan? Hindi ba? Siya nga ba nanggaling ang nitong ali na to? Ibang klase yung mga kababayan. Ibang klase yung nito, yung mindset nitong si Claire Castro, daig pa yung mga bangag, no? Maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yan. Yusek, one follow-up question from Maris Umali, GMA7. Yusek, speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 ang nakapasok. Pero, matapos na po ang eleksyon, nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Dahil ma'am, wala na. Yun ang problema natin. Hindi pwede yun. Kung yung alyansa, wala ng alyansa, may PDP pa. Huwag kang mag-alala, may maisog pa. Huwag kung yung alyansa nyo natunaw dahil naging mga talunan yung mga kandidato ng amo nyo, huwag nyo kami damay dyan. Basta kami dito, tuloy-tuloy lang kami. Hindi kami titigil, hindi kami mapapagod. Yun ang amin dito. Ngayon, kumbaga marathon to hindi ito sprint na dapat mabilis ka yung tip mong ito pahabaan nito ng resistensya, pahabaan nito ng kung gaano kalayo yung kaya yung takbuhin dito sa space na to. Hindi ito yung tipong pakalakas-lakas mong intensity mo, kalagitnaan, umihina kayo. Kalang mong palong-palo kayo ng election, talagang alyansa para sa pagkakaisa. Anak ng toko, bakit wala na ngayon? Ngayon gusto nyo magkaisa. Magaling. Magaling ka nga naman talagang cooks ka. Gusto nyo ngayon magkaisa. Bakit? Bakit? Dahil puro talo na yung mga kandidato nyo. Para wala nang maging oposisyon laban sa inyo, magkaisa na tayo, ganito, ganyan. Narinig na namin yan noong 2022. Huwag nyo na kaming budulin, huwag nyo na kaming lokohin. Hindi na bebenta yan, Claire Castro. At huwag nyo kaming turuan ng magkaisa. Ayusin nyo muna yung pagtatrabaho nyo sa Malacanang bago nyo kami sabihan na magkaisa. Makikiisa naman ho tayo, mga kababayan. Sa totoo na makikiisa tayo. Bakit hindi? Di ba? Makikisa, sigurado ko, kahit hindi ko konsultahin, tanongin yung ibang mga vlogger dyan, pagka ba ginawa ng Malacanang ang tama, makikiisa ba kayo o hindi? Sigurado ko, sasabihin ng vlogger dyan, makikiisa sila. Basta gawin nila ang tama. Ano yung pinakatamang una nilang gawin para makiisa tayo?
O masabi natin na, yan, papunta na tayo doon sa tamang daan, tamang landas. Anong pinakauna? Ang pinakauna pauwiin dito si si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pauwiin siya, panumpain siya diyan sa Davao, diyan sa ang tawag dito, diyan sa municipal hall ng Davao City. Panumpain siya diyan. Yun ang pinakatama. Doon sasang-ayon tayo doon, siyempre. Anong pangalawa? Pangalawa, hindi pa nauumpisahan yung impeachment na yan. Magsalita na ang administrasyon nitong si Bangag na, sa bagay kahit hindi nyo gawin yun, matutunaw talaga yan. Kaya kung ano man, pampalubag loob, yung pagsasalita nila kaugnay dyan sa impeachment ni BP Sara, manahimik na lang kayo dyan sa Malacanang. Dahil tutulong kayo at sa hindi, ma-absuel ko si BP Sara dyan sa impeachment na yan. Sino? Ganito kasi yan mga kababayan. Okay, pinaglaruan na natin to. Kumbaga, ano lang ito, hypothetical o imagination na lang natin. Ha? Imagine, ma-impeach si BP Sara. Sinong pinakaunang magagalit dyan? Sino? Sagot, sinong pinakaunang magagalit? Mga Bisaya at mga taga Mindanao. Mga taga Bisaya at Mindanao. Automatic galit yan. Galit na galit yan. Tatanggalin nyo sa pwesto, linuklok ng 32 milyong Pilipino. Magagalit po yan, manuwala kayo sa akin. Yung galit na ipinakita nila dito sa eleksyon na to, times 10 sa galit na ipapakita nila sa 2028 election. Tandaan nyo mga kababayan, nandyan pa si Senator Bongo. Nandyan pa si Senator Bato. Nandyan pa si Senator Robin Padilla. Nandyan pa si Rodante Marcoleta. Tanggalin nyo si BP Sara sa ayaw sa gusto nyo, meron pa rin kaming ilalaban sa inyo para lang mapatunayan namin na mga walang kwenta kayong mga politiko sa 2028. Okay, by all means, tanggalin nyo na. Diba? Yan naman si BP Sara, tanggalin nyo. Pakailangan tanggalin nyo ako. Diba? Ganun lang naman yan. Ngayon, kung iniisip nyo sa pagtanggal nyo kay BP Sara, maluluklok kayo o makakakuha kayo makakasungkit kayo sa 2028. Ngayon pa lang, sana yung nangyaring 2025 na yun, maliwanag na sa inyo na kahit anong maging outcome ng impeachment na yan, panalo pa rin kami. Tanggapin nyo na. Kumbaga itong 3 taon na to, bonus na lang ito sa inyo. Diba? Tapusin nyo yung termino nyo, walang problema. Pero sa ayaw sa gusto nyo, darating ang 2028. Tanggalin nyo si BP Sara, merong Bongo, merong Bato, merong Robin Padilla, merong Marcoleta, merong kaming panlaban, merong kaming pambato, na yung saan ibubuhos namin lahat ng aming makakaya para pananalunin, para matanggal lang kayo sa pwesto. Yun ang amin dito. Di ba? Kasi wala na sa hulog ang pinagagawa ng administrasyon. Ngayon, ika nga ni BP, wala na, tapos ako. Wala na problema yan, naging vice president na ako, pangalaw sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan, nakuha ko yun. Diba? Masaya na ako dyan, tanggalin nyo ako. Sino ang ilalaban natin pagka nawala si BP? Sa ayaw sa gusto nyo, mga talunan kayo, mga dilawan at pinklawan. Sino bang frontrunner ng pinklawan? Si Ma'am Aquino? Nako, hindi. Hindi kakanayan kay Senator Bato. Ay Senator Christopher Bongo. Ngayon pa lang, nagsalita na ang numero. Ang argumento lang naman dyan, anong nagawa ni Bam Aquino? Pre-tertiary education, ako. Na-fake news kayo para sa mga Gen Z, Gen X, mga millennials. Na-fake news kayo. Yung mga yung mga senior, yung mga kasama ko dito sa PHFT, yung mga tropa kong dito, mga senior. Hindi basta-basta maluloko tong mga to. Kaya hindi sila magpapaloko dito kay Bam Aquino. Pero yung ang mga taga-Partido Federal, yung taga-administrasyon, tanggapin nyo na, clear. Tanggapin nyo na, natapos na kayo. Binigyan kayo ng pagkakataon, sinira nyo. Mantakin nyo, 3 years pa lang sa Malacanang si Marcos Jr. Grabe, nabubulok na siya. Hindi pa naaagnas ng administrasyon niya. Di ba? Ganun ho katindi yung mga kabangagan na ginagawa nitong si Marcos Jr. Kung ano man ang nangyari dito sa administrasyon na to, desisyon niya, desisyon ng asawa niya, desisyon ni Tambalusos, wala ho tayong pakialam. Administrasyon ho ito ng Marcos, kaya pati si Amy madadamay. Pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa
presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin Of po ng course. ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay sang-ayunan ng mga mambabatas para po hindi Meron na bang magandang proyekto yung si Bangag? Yung 20 pesos ang bida sa akin, baka pakain ko lahat sa iyo yung 20 pesos na bigas yan. Baka bumili akong 2 kilo, pakain ko lahat sa iyo yan. Siyempre, isasaing muna natin, ikaw naman oh. Di ba? Huwag mo ibida sa akin yan. Yung proyekto na yan, basura yan. Pinaka-basura yung proyekto ng administrasyon. Alam nyo kung ano, bibili ng mura ang pamahalaan at ibebenta. Imbis na pagandahin ang ekonomiya, imbis na tulungan yung mga magsasaka, bibili ng bigas galing Afghanistan. Galing, saan nga kasi yun? Meron ako napanood na video, yun daw binibenta. Hindi naman ani talaga ng mga magsasaka. Ha? Basta galing iba yung dagat, tapos ibibenta ng mura sa Pilipinas. Imbis na tulungan yung mga magsasaka, pinapatay ho nila ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pagbibenta ng murang bigas. Siyempre, kayo naman sa kahit pa paano nakikita ng mga ano. Kung sakaling magiging, hindi kasi magiging sustainable yan. Sa gusto natin, mag-i-stabilize ang presyo at mauubos yung 20 pesos na yan. Sabagay, baka kahit nga ilagay mo yung 20 pesos dito, 35. Kung yung 20 pesos binili mo nga, di mo naman makain, bibili pa rin yung 35, di ba? Ganun mo yun mga kababayan. Siguro marami sa ating mga kasama, mga kababayan na hindi na talaga afford yung ganong kamahal na bigas. At yung 20 pesos na yun, talagang ika nga pangtawid sa pang-araw-araw nilang pagkain. Siguro meron pa rin bibili. Pero hindi pa rin ito ina-address yung ating problema sa agrikultura. Hanggat hindi nasusustain ng ating mga magsasaka ang ating pangangailangan sa pagkain dito sa bansa na to, meron tayong problema sa food security. Ano bang binibida ni Marcos Jr. nung panahon ng election? Food security siya ng food security. Nakantokwa, naging DA secretary, naglulo lang pala siya doon. Nakantokwa, naglulo ka lang pala doon ha. Merong ibang kaulugan sa amin yung sa salita namin naglulo ha. Iba sabi ka nagbangag. Anak ng toko. Meron ka pang nalalaman pa DA secretary, maglululo ka lang pala doon. Pagkatapos mong naglulo, iniwan mo kagad. Langya ka, nung wala kang nagawa, iniwan mo kagad. Ayun na nga mga kababayan. Hindi ko tatapusin yung mga punto de vista nitong tita nyo. Na si Claire Castro dito sa video na to. Wala naman siyang matinong sasabihin. Bottom line dito, night-night na. Pahinga na kayo, taga-administrasyon. Tapusin nyo na lang yung administrasyon nyo. Kumbaga, itong 3 taon na to, bonus na lang sa inyo to. Lahat ng kakups na gagawin nyo, ano magagawa natin? Mga kups talaga kayo. Gawin nyo na yung mga gusto nyo gawin. Pero sa 2028, yung pagtanggal nyo kay BP Sara, hindi ibig sabihin, tapos na laban. Mga taga-suporta ni Tatay Digong, hindi naman kami, ika nga, we don't die, we multiply. Hindi, ibig sabihin po, pagka wala na si BP Sara, madidisband na yung mga Duterte supporter. Pag sinabi ni BP Sara, suportahan nyo ito, yun susuportahan namin. Pag sinabi ni BP Sara, wala na si Tatay Dig, for example,